Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Pwede mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, sa politics muna tayo guys. Maroas at BBM nagsanib pwersa. Dilawan at Pulaan. Yan guys, yan ang mga mainit na balita ngayon. Marami ang nagulat actually na bakit magkasama yung dalawa na to. At alam naman natin dati pa na yung Dilawan na sinasabi talagang kontra sa Marcos. So dahil dyan, sa ngayon, marami ang nagagalit, lalong-lalo na yung mga supporter talaga niya, mga loyal kay Marcos at ang mga supporter ng mga Duterte. So yan guys, ngayon naiinis sila, sila mismo nag-aaway. So yung mga talagang sumusuporta kay Marcos, sinasabi nila, yan naman talaga gusto ni BBM eh. Ang unity, di ba? Yan ang sinasabi nila, unity. Kaya nga nung election, kampanya, unity, nanalo sila. So, yan ang ngayon ang argumento nila. Pero pag tinignan mo naman sa ibang mga vloggers nila, todo patikos sa mga dilawan at mga kakampig. Pero ngayon, ano nangyari? Guys, ano nangyari? Magkasama na yung dalawa. Kaya ngayon talaga nagbabangayan, DDS at saka Marcos supporter. Hindi kasi matanggap ng mga iba, kagaya nila Bagong Lipunan, sila Maharlika, at mga iba pa mga vloggers na talagang ayaw sa mga dilawan, na galit sila sa dilawan. So sa mga Marcos naman na sumusuporta pa rin, nag-iiba rin ng tono. So, nasabi, gusto nga unity. So, paano nga maniniwala sa kanilang unity? Maganda naman sana yung layunin ng unity. Ang problema, mismo nga sa kanila, yung mga supporter nila, di ba? At mga naging cabinet member nitong si Pangulong Marcos Jr., kagaya nila Vico Rodriguez, di ba? Yung mga natanggal sa pwesto dyan, guys, sila, ah, at sila Cruz, di ba? Sila, ano ba pangalan nito? Yung press secretary, di ba? Si Atty. Cruz. At marami pang iba. Bukod doon, yung mga vlogger, nagkahati-hati na rin sila. At ngayon, tumutuloy siya na kagaya nga nila Maharlika, nila Bagong Lipunan, at kung sino-sino pa. So, ngayon, matagal na kasi nababalitaan natin to guys. Itong si Maroas. Na iuupo. Nauudlik lang siguro, tinatimingan din nila. Pero dito, signal na yun di ba? Na magkasama sila. So, panoorin muna natin guys yung video para malaman nyo na talagang totoo ito. Na magkasama sila. Baka sabihin niya, Martes lang tayo dito guys. So, panoorin nyo mismong video ng TBM. Alright? Pasok! Mga kasimanwa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang alkalde ng lungsod ng Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Kapis, nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo. Mar Rojas, nandito po.
Hindi nyo, baka hindi nyo po alam, alam nyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa So yun guys, Kapit. napanood nyo, di ba? Ayan, nakita nyo mula sa sakyan, magkasama sila, minsan naglalakad sila. Ang matindi pa nito, si Marcos Jr. ang nagpakilala pa. Kaya Mar Roas, kaya todo iyak kayo ng mga DDS supporter na tumutiligsa sa mga dilawan guys. At sinabi niya pa dito na matagal na pala silang magkaibigan guys. Nung panahon pang nasa New York daw sila, na bachelor pa sila. At ito kasing si Mar Roas, malakas ang kapit nito dahil pinsan niya ito ni Lisa Araneta na asawa ni Marcos Jr. Diba? So, asawa niya yan, kaya siyempre, kahit papaano, pinsan niya to itong si Mar Roas, siyempre, matimbang pa rin yung dugo. Sabi nga, kahit maraming kumukontra dito, lalo na yung mga supporter ni BBM, na talagang todo ko kumakalaban sa mga dilawan, wala silang magagawa dito. Siyempre, ang masusunod dyan, yung pinsan. Dahil nga, ano yun di ba? Mas matimbang yung dugo, sabi nga. Kaya kahit umiyak ang mga DDS supporter ngayon na kumontra dito, mga Marcos supporter din na ayaw din sa mga dilawan, wala silang magagawa. Dahil nga dito, siyempre, siyempre rin ang masusunod dahil siya yung presidente, di ba? At bukod doon, siyempre, ang nababalitaan natin posisyon dyan ay Department of Agriculture or Executive Secretary. Yan guys, dalawang matinding posisyon ang alam nating nakaabang dyan. Kaya sa susunod na mga ilang araw, malalaman natin kung idideklara na nga to, i-announce na sana yung papalit sa bilang DA Secretary. Na alam naman natin na sablay, palpak, ang masaklap, mismong presidente pa, si Pangulong Bongbong Marcos, ang sekretary ng DA, nasa ngayon, umabot na sa puntong bumagsak ang kanyang approval at trust rating. Nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanya, kahit yung mga bumoto sa kanya. Dahil sa taas ng bilihin, guys, hindi natin may kakaila, hindi may tatanggi, apektado. Kaya kahit gusto nila kay Pangulong Marcos, pag gutom na yung sikmura, umaayaw na sila. Hinahanap pa rin yung 20 pesos kilo ng bigas. So, yan, di ba guys? Kaya, matagal na talaga nakakayan. Hindi lang talaga matuloy-tuloy. Siguro ito na yung perfect time. Kaya, yan guys, sinyalis na yan. Pinapakilala nila, di ba? Nagkataon lang ba na taga-kapis kasi yan, talaga si Marcos dyan talaga sila yung balwarte nila guys. Pero sa ngayon, lantaran na, pinakita na. Ano lang to, kumbaga testing lang to kung ano bang reaksyon ng mamamayan, yung mga sumusuporta sa kanya. Pero siyempre, at the end of the day, ang desisyon pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos at Lisa Marcos ang masusunod. Kahit umiyak na ang mga dating yung supporter, mga Marcos loyalists, na akala nila na ang kalaban talaga nila ay dilawan. Di ba? Yan ang sinasabi. Ako talaga, yan ang sinasabi ni Isko. Di ba? Ni Isko nung kampanya. Ang dilawan at pulaan, matagal na yun nagbabangayan, di ba? Mula ng Marcelo, nung EDSA, hanggang ngayon, nagbabangayan pa rin sila. Yan ang sinasabi ni Yorme dati, na parang umiikot na lang ang mundo natin sa dilawan, sa pulaan. Di ba? Kaya tayo ngayon, kulilat tayo. Kasi tumitingin kayo sa kulay. Dapat guys, talagang, kung gusto niyo magbago ang ating bayan, tumingin kayo sa resibo sa mga nagawa ng mga politiko at talagang sincere. Anong nanggaling sa hirap, di ba guys? Na alam ang sitwasyon, inuuna yung tao bago ang sarili. Kaya nga ako pinaglalaban ko yung talaga si Isko ng kampanya. At ngayon sa pagka-senador, kung tatakbo yan, ipaglalaban. Bakit? Bakit ko siya talagang pinipilit? Kasi nga guys, nakita natin nga sa kanya
yung kalagayan ba natin mula noon, mula nung martial law hanggang sa panahon ni Duterte, at ngayon si BBM, sa education na lang, di ba? Ganun pa rin ang problema natin. Kulang sa classroom, kulang sa teachers, di ba? Hindi na quality ang mga turo ngayon. Medyo nangungulila tayo sa ranking, sa world ranking ng education, di ba? So, yung sa DOH, ganun din. Yung mga hospital natin, kulang-kulang pa, di ba? Sira-sira yung pinto, yung pasilidad, ilan lang yung maganda. Pinagawa ni Yorme yun, di ba? Sa eskwela na, ano ba pinagawa ni Yorme ngayon? World class na public school, may aircon, 10 floor pa. Yun ang talagang pang lifetime ng solusyon. Sa hospital guys, dalawang naipatayo na. Yung bagong hospital ng Manila, world class din. At yung sa Tondo Hospital, napakagandang hospital din. Talagang kumpleto sa equipment. Kasi yan ang mga basic needs natin na kailangan natin. Di ba? So, sa pabahay, ganun din. Di ba? Nakita naman natin townhouses, second floor. Mga condominium na maganda quality pinagawa ni Yorme. Yan ang mga kailangan natin, mga basic needs lang na sa sobrang talino ng mga nauupo, nakakalimutan tayo, mga mahirap na tao, mga ordinaryo tao. Siyempre, may karapatan tayo na sumingil sa kanila, mag-demand sa kanila. Kasi nagpabayad tayo ng tax di ba? Yung perang pinagpapagura natin, pumasok ka ng maaga, uwi ka ng gabi, pagod na pagod ka, tapos yung tax mo, sigurado ibibigay mo sa gobyerno. Tapos ganito lang, parang hindi natin deserving na maka-avail ng magandang ospital. May PhilHealth nga, pero barya-barya lang din, di ba? Gagastos ka pa sa mga gamot pa. Sa education, ganun pa rin ang problema natin. Di ba? So, hindi sulit Nakikita natin talaga na yung political will ng isang leader ay kailangan natin makita dito. So, ngayon, yun, nagsama na guys. Yung dalawang nagbabangayan, yun, nagsama na. Nagsanib pwersa. At sinasabi ng iba, parang sa ngayon, pumuposisyon na lahat. Kasi nga, nagkakampi-kampihan na ngayon. Diba? Sila Arroyo, magkakampi sila BP Sara. Diba? Ngayon, sila Martin Romualdez, sinasabi makabahay black daw. At ngayon, si Marroas na, yung mga dilawan na sinasabi, na mortal na kalaban nila nung kampanya at mula noon pa. At ngayon, magkasama na sila. So, paano ngayon yan? Nasa yung unity, di ba? Yung mga dating kasama ni Medyo Pera, yung dating kalaban, sila naman yung kasama ngayon. Kaya kung titignan mo talaga yung sa politika lang tumitingin, sa apelido lang ng mga kandidato, wala Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon ng ating bayan. Yung mga kailangan nating ma-avail na mga basic lang. Hanggang sa ngayon, ang problema tayo, di ba? Pag pumunta ka sa mga public hospital at ang haba ng pila, dahil walang doktor halos, kulang din sa facilities, walang kwarto, ang ganyan ang sitwasyon Kaya yung iba kung may pera na, sa private ka na lang magpa-check up kasi para pagdating mo, ikaw na, di ba? Pero mas marami po tayo mga kababayan na naghihirap na umaasa lang din sa gobyerno na walang bayad. Kasi nga naman, para hindi ka na problema kasi sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, bago magpa-check up talaga yung mga iba, lalo na sa mga private, hindi na gagawin yan. Pabibili na lang ng bigas. So kayo guys, sa tingin nyo, yung pwersa ba nito na nagsalib na, mga dilawan at pula, okay ba sa inyo yan? Yung mga ganyang tandem na dati nagbabangayan at ngayon ni-reveal ni Marcos Jr. na matagal na pala silang magkaibigan. So paano na lang yung mga supporter nila na akala nila ito yung mga kalaban nila. Kasi tumitingin kasi sila sa kulay, sa apelido na matagal na panahon na dyan lang umiikot ang mundo natin. Kaya nga, dapat tumingin tayo dun sa mga leader talaga na alam mo yung mga sitwasyon natin. Na kung saan man nanggaling, di ba? Galing sa hirap at naihahon ng buhay. Kagaya nga ni Yorme, di ba? Na lagi natin kinakampanya na inuuna yung tao, guys. Hindi na kulay. Wala na yun. Tapos na Nakita naman natin ngayon, di ba? Umasa kayo na sinasabi ng mga bumoto kay Marcos na ngayon ay golden era nung panahon ng tatay niya. Sabi niya, maganda yung palakad, murang bili, maganda. So sa ngayon, kabaliktaran lahat ang nangyari. Kaya marami rin ang nagising, marami rin ang namulat na nagkamali sila at nabudol. Isa na nga yung
mga vloggers nila na dating supporter at mga naging cabinet member na tinanggal din sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya kung diyan lang kayo aasa, talagang hindi aasenso ang ating bayan. Dahil tumitingin lang kayo sa apelido, akala nyo pag ang tatay magaling, magaling din yung anak. So, pagka ganun lagi at hindi nabuksan ang kaisipan, kaya nga, di ba ngayon, lumabas yung survey talaga, bumagsak na yung rating. Marami na rin ang namulat na talagang nagkamali sila, nakabudol sa aming ano. So, yan ang lagi natin tandaan guys, lalo na malapit na naman yung election sa midterm election 2025. Malapit na yun kasi patapos na yung yung year end sa December lang. So, by next year, 2024, filing na yan ng certificate of candidacy. Kaya ngayon pa lang, lalo na kayong magsuri sa mga iboboto natin, mga leader na akala nyo kakampi nyo, yun pala, yung kinakalaban nyo, sila yung kakampi ngayon. Kaya, yan ang ating bigyan ng pansin at talagang suriin yung mga binoboto nyo na alam nyo naman na mga trapo lang, mga traditional politics lang. Parang ginagamit lang ang mga mahihirap para makakuha ng boto at pag-upo, wala nang pakialam. Puro mga band-aid solution na lang, hindi na pinapansin. So, right, hanggang dito naman guys. Thank you very much po. Baka nyo susunod yung vlog.